Okay guys, magandang hapon. Narito tayo ngayon sa aking hunting shop. This is my first vlog. So ginawa ko ang vlog na ito para ako'y makatulong, ma-impart ang konting nalalaman sa mga gustong matuto, at higit sa lahat sa mga estudyante na nag-aaral about rewinding. So narito ko ngayon sa aking shop. So I've been in this job for almost 18 years. So ngayon ko lang naisipan mag-vlog. So dami lang ginawa ko before. So ngayon ko lang naisipan na mai-share ang aking mga kunting natutunan o kalaman para makatulong sa mga kabataan. So narito po tayo ngayon sa harap ng isang big motor. Makita ko po sa inyo. Yan. So ito isang, hindi ko na babanggitin kung anong brand. So kasi hindi tayo nagpo-promote ng brand. But this is one of the best water pump sa buong mundo. Itong kalimitang ginagamit sa mga hotel. Kaya rin sa amin sa El Nido, ito yung lugar ng mga turista. Itong isang water pump na ginagamit. So ito guys, ngayon, burnout ito, nasunog na. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng data, mag-record about rewinding. So, i-open natin. So, narito ngayon ang aking diagram. Gagawin na ng diagram para actually nyo makita kung paano gumawa ng diagram. So, narito yung water pump. So, actually, sunog na yan. 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 Ito yung 1 horsepower na water pump. Hindi ko na sabihin ng brand, pero ito yung made in Italy. So, isang klase ng pump na magandang klase. Kung sino mga bibili, ito po yung napakaganda. So, dahil sa kalumaan, tumagal na, nabasa, kaya sunog siya ngayon. So, i-open na po natin ngayon. Ang first step po natin, i-open natin yung kanyang cover. Okay. So, makikita po natin ngayon, ito ang kanyang laman. So, makikita nyo po yung line ito. Ito sa ating source. Itong nakakunik. Normally, nakakunik ito sa paring push button switch or isinasaksak lang. Basta galing sa source ng kuryente. So, papasok siya rito sa line. So, ito yung kanyang kapasitor. Yan. Itong line 1 niya, line 2. Ito naman yung kanyang 4 na linya. So, meron siyang 4 na wire sa loob. Ang isa nito ay line 1, line 2. Ang isa ay sa starting winding. Ang isa ay sa power. Ang isa sa starting winding. So, tatanggalin po natin. So, ito. Tatanggalin natin dahan-dahan para makita ninyo. Wait lang. So, first, gagawa tayo ng diagram. So, narito siya ngayon sa harap ng notebook. So, papangalanan natin to. 1 HP water pump. So, gagawa tayo ngayon ng diagram. So, okay guys, nakikita nyo itong block na to. Gagawa tayo ng diagram yan. So, sa mga bagong nagre-rewind, so, interesting po ito. Para matutunan yung basic kung paano mag-rewind. Single phase. Mag-ikot ka na kaya mo? Para makita yung sulat mo. So guys, ito, nalapit natin ito dito. So ito guys, yung block. This is line 1. Gagawa tayo, yan is block. Gagawa ka isang guhit dito. Block. Tutukan mo. Tutok sa sulat mo. Okay. Line 1. So ito ay black. So line 2 is green. Line 2 green. Yan, green yan. So ngayon, itong red, gagawa ng kuwit ng yan, ng isa ay red.
Ang pangatlo ngayon ay green pa rin. So, ibig sabihin, itong red, pumunta siya ng capacitor. So, ayan yung capacitor. At, itong green, hanapin natin ngayon kung saan nakakonek yung green na yan. Dalawang green. Okay? So, ito yung capacitor niya ay 20 microfarad for 50 volts. Okay. So, ngayon, guys, ginawa ko ngayon yung diagram ng linya. So, ngayon, kukunin natin ngayon kung saan nakakonek yung winding yan. So, babaklasin natin actual itong water pump na to. Makikita nyo kung paano magbaklas. Oops, sorry. Ayan siya. Kasi, hindi nyo pa malalaman kung saan dyan yung main winding. Saan dyan yung starting winding. So, ang ating winding ay mayroong dalawang klase, which is main winding at ang starting winding. Bago aandar ang electric motor. Tanggalin natin. Wait lang. Dito pa ako. Okay. Medyo mahirap lang yan sa una. Okay, so ayan na, yung cover natanggal na. So ngayon, tatanggalin natin yung kanyang fan niya. Yung kanyang itong pan na ito, itong purpose nito mga guys, ito yung nagpapalamig. So kapag umaandar siya, itong papalamig sa water pump para hindi mag-cause ng init at hindi siya masunog. Yan. Importante yan sa water pump dahil ito, pag andar niyan, ito ang magbibigay ng hangin na magpapalamig sa kanyang surface. Tapos, ito naman guys sa likod, ayan, makikita niyo yung parts na yan, ito tinatawag nating impeller. So guys, yung cooling system nito ay dalawang klase, yung water pump. So, meron siyang kapag nawalan ng tubig, ibig sabihin yung line ng tubig, naubusan ng tubig, or may leak, so mawawalan siya ng tubig, so ibig sabihin, wala ng tubig na tumatakbo rito, yan naging cause kung bakit siya iinit. Itong pan na to, ito nagpapalamig sa kanyang katawan. Pagkatapos, ito namang umiikot na ito, itong tinatawag na impeller. Tapos meron tayong yung rotating parts nito, yun yung armature umiikot, yung kids winding armature. So ito guys, itong klase nito, ito rin ang kanyang cooling system na dito may tubig dito. Pag may tubig dito, ito ang nagpapalamig dito sa kanyang armature para hindi mag-cause ng init. So dalawa ang kanyang cooling system. Ito sa surface at ito sa inner, sa loob. So alin man mawala dito, iinit yung water pump. So yun ang cause na pag tumaas ang temperatura, masusunog yung kanyang winding. So kaya ingatan ninyo na mabasyo ng tubig habang operation yung pump na walang, dapat ang tubig ay tuloy-tuloy na tumatakbo rito. Yan, kukunin dito, lalabas. Tapos yun ang naging nagpapalamig o cooling system ng kanyang armature. At ito naman, sa surface. Pag ito rin mawala, iinit yung surface, masusunog din yung winding. So okay, tuloy tayo. So baklasin natin ngayon. Disconnect na natin ngayon to. Sira na. Talagang kuha na to. Okay. Wala na capacitor. So ngayon, tatanggalin natin ngayon to. Ito paano magtanggal. So kailangan natin ng number 8 na tools. Yan. Itong tools na ganito, marami nabibili sa shop to. Kahit sa hardware. Yan. Yan. Okay guys, kita nyo na no, kung paano magbaklas. Okay, 4 na bolt lang yan. Okay. Okay. Sa mga gustong matuto, magtitipid dahil pandemic na yun. So, yun. Ayan. Mga mayroong konting knowledge sa electrical, dagdagan nyo lang konting sikap, medyo makatipid na kayo at matututo. So, kailangan natin lagyan ng stand para hindi gumagalaw-galaw. Tayo
nakabasyo, lalagay ninyo yan. Para sa trabaho kasi kailangan komportable kayong gumawa. Okay? So, yan na. Gawin natin ngayon. Kailangan natin ng additional na tools para matanggal. Ito guys, kung hindi kayang pupukin, kailangan yung i-puller. Pero dahil atrasado medyo ang puller, hindi matagal pa, kaya naman sa pukpuk, alalay lang. Okay? So kasi pag nilaksan yan, ito yung aluminum, mababasag. Okay? Kaya ang pukpuk, kailangan. Okay? Okay, kaya lang pag-ibig kaya, kuha tayo ng puller. Kaya naman, yan. Okay. So guys, ito guys, itong kanyang cover, papakita natin ngayon, ayan na siya. Yan ang sunog na winding. Okay? So nakikita nyo yung umitim na yon, yan yung kanyang main winding. Ayan. Ang kabila niya ay ito. Ayan. So itong klase nito, ito tinatawag natin na 2 poles. So kasi ang ating mga electric motor, mayroong 4 poles, mayroong 2 poles. Pag sinabi yung 2 poles, ito yung nakabase sa RPM. Pag 2 poles, high speed siya, 3,600 RPM yan. So 2 poles, dalawang biyak, dalawang klase, dalawang grupo. Nakikita ninyo, itong hapay ng main winding, paparoon. Ang hapay niyang katimbang niya, narito. Ito naman ang starting winding. Ayan, yung parte na yan. So, nakahapay naman siya ng pagganyan sa kabila. So, yan kaya 2 poles siya. So, high speed yan, 2 poles. Pag nagkaroon ka ng 4 poles, yan yung mga low speed. 1,800 RPM ang require na RPM niya. Pero ito'y water pump, kaya 2 poles, kaya kailangan ng mabilis ang RPM niya para mabilis magsaksyon ng tubig. Okay? Guys. Okay? So, ngayon, tatanggalin natin dahan-dahan. Okay? Yan. Ayan. Okay? So, very easy to remove. Ayan. Okay? Ayan na. So, be sure na hindi kayo magkakabaliktad. Mga guys, kasi minsan, pag nagbaliktad kayo, magkakaroon ng problema sa pag-ikot. Parehas siyang pumapasok. So, kailangan tatandaan mo lagi na yung right, kung anong binunot mo ay matandaan mo, tinanggal mo. Yan, kagaya nito. Pagkita mo yan, andi dito yung butas ng kanyang kwan. Connection. Yan. Yan. So, ibig sabihin, ang lugar na ito dapat naroon sa lugar na ito. Yan. Kasi pag nagkabaliktad ka, guys, magkakaroon ng problema yung yan. Maaaring mag-rotate yung ito. Yan. Okay? Siguro. Okay, makikita na natin yan. Ayan. Ito yung fuel gauge armature tinatawag natin. Hindi mo makita yung winding kasi ito yung kanyang bearing. So, ito yung rotating parts. Ito ang stationary parts. So, kaya dalawang compose ng electric motor ay dalawang compose ng kanyang parte para humikot. Okay? So, tanggalin natin. Guys, ngayon, libre natin. Yung maliit na natin. Ito na mga guys, ayan na. Yan na yung winding. Makikita nyo na ito na yung harap niya. So, ngayon, ayan. So, makikita natin, yan yung sunog. So, yung nasunog niya, yung main winding, ayan, kabilaan. Itong starting winding. So, makikita natin maya kung paano bumuot yan. Kaya kam tayo dyan. Tatanggalin muna natin para makita. Okay? Kailangan natin na okay? Yan. Lagger thinner yan, guys, pangtanggal ng kanyang yan. Okay? Yan, sunog na sunog. Ubusan natin lagger thinner yan para lalambot. Yan, pagtanggal ng barnis. Okay? Yan. Okay? After, ako, puro na ko. Mabilis. Guys, ayan na.
ingatan ninyong maputol guys kasi yan. Pag may naputol yan, malilito kayo sa pag-diagram niyan. Kasi yan ang importante, ang buhay niya, kung anong tinalas nyo, hindi ibabalik ninyo. Yung size of wire, importante. Okay? So, ngayon, yan. So, tanggal na siya. Iangat mo ngayon para malaman mo kung saan siya. Kung saan mapumunta yung mga wire na yan. Iangat natin. Kailangan lang ngayon madata natin yung diagram kung saan pumunta yan. Yung sa basic, yan ang mga importante. Mga bago na practice, mga estudyante. Napakahalaga niya na malaman ninyo kung saan nagsuot-suot yung wire na yan. Ito guys, actual to. Nakikita nyo kung paano talaga gumawa. Kasi yung iba, nakikita natin, hindi natin nakikita kung paano yung actual. So, medyo tiyaga lang. Ayan, so, dahan-dahanin mo ngayon yan para makita mo. Yun na, nakikita na natin kung saan, no? Yun, ibig sabihin, kailangan tanggalin muna natin to. Yun. Yun, so, yan na. Itong line niya, yan na. Wala yung aking maliit. Sige, okay na. Ito na lang muna. Ayan. So, tatanggalin natin ngayon. Ayan na siya. Lalabas nyo dahan-dahan dito para makita kung saan siya lumusot. Okay, yun. Na. So, ayan na siya. Ayan. Yun. Yan. So, makita nyo na rito kung paano nag-connect yung mga wire na yan, paano siyang gumana. Ayan na. Ito na yung block kanina. Yan. Okay. Ito na yung block. Yan. So makikita nyo, yan talaga. Nasunog talaga. So kung titingnan nyo, parang imposible nang gumana. Pero alam nyo mga guys, sa tiyaga, kailangan tiyaga talaga yan. Ang rewinding is, yan ay hindi, walang magaling sa rewinding. Tandaan natin, ang kailangan natin sa rewinding, tiyaga, pasensya. So, yan na, makikita nyo na. Okay? Yan na yung green. Yun. So, ang green pala. Yun. So, ayan na siya. Makita na natin ngayon. Kailangan sunog na sunog. Sorry guys, kaya sunog na sunog. Talagang parang mahirapan kayo. Okay? Pero maganda yan. Pagsira na ganyan. Okay, yan na. So, ito na yung main winding. Ayan na siya. Yun. Yan. Oh, pantayin nyo, diba? Green. So, magkasama yung green sa power. Yan. So, ibig sabihin ngayon, yan. So, baguhin natin. Kasi nagkabaliktad siya, no? Babaguhin natin ngayon. Yan tayo mag-actual. So, line 1, black. Black. So, ay black. Be sure guys, pag diagram, kailangan ay maganda ang paggamit. Sigurado kayo kung saan yung line. Okay? So pag tinignan nyo rito sa kabila, ang ginawa natin diagram, ayan siya. So line 1 niya black, line 2 green. So yun siya. So line 2 green. Yan, green.
Okay? So ngayon, ang green na ito, ayun na siya. So, nagkaroon siya ng sanga, paparehan. Yan. So, dito na ipapasok yung kapasitor. Itong linya na yan, ito na siya. Yan yung kapasitor. Yan. So, ngayon, ito sa start winding, itong red, ito na starting winding. Yan, red. So, titignan natin guys, kung titignan mo, tatlo lang yan. Kasi yung isa niya naka-common. Ito, common yan. Naka-common sila sa line 1. Kasama dyan yung kabilang dulo ng starting at kabilang dulo ng main winding. Kaya titignan mo, tatlong linya lang yan. Pero actually, 4 yan. At ito, sa diagram kasi malilito ka kasi nakasama yan, pumunta sa capacitor. Okay guys, so ngayon, alam nyo na ngayon kung paano mag-diagram ng starting winding. So, ito ngayon yung main niya. Sa next picture, sa video, ipapakita natin kung paano ang mag-diagram ng kanyang main winding sa starting winding. So, for now, ito muna ko bibigay ko sa inyo kung paano yung terminals niya. So, medyo review natin. So, line 1. Yan siya. Black. Medyo madilim. Okay. Okay guys, line 1. Ayan. Okay? So, line 2 ay green. So, sa green, dalawang wire. Ang isa niyan pupunta ng kapasitor. Itong red, itong starting winding. Okay? So, ngayon, review nyo, makikita nyo paano. Okay guys, maraming salamat. Wait lang. Sa next video, ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-diagram na actual. Kung paano ba talaga gagana ang isang water pump. At kung paano ninyo matututunan na yung tinatawag na pinaka madaling pamamaraan kung paano mag-rewind. So kung tingnan nyo ito guys, talaga namang sunog na sunog. Oh. Parang imposible, ano? Imposible na magagawa pa. Okay? So yan guys, okay? Till my next video. Kasunod, makikita ninyo kung paano ito i-diagram yung main winding at ang starting winding. Maraming salamat at God bless. Like, subscribe. Kung kailangan kung hindi kayo busy, mag-subscribe kayo para sa rin ko nito. Para maraming subscriber para lagi kayong updated kung anong mga i-upload ko. So, actually, starting to pero guys, napakarami na ginawa ko. I've been for how many years in this kinds of jobs. So, marami na akong ginawa na mga malalaki, generator, hindi lang ito, auto-electrical. So, sa darating na time, lalo sa kita ko paano basic gumawa ng auto-electrical. Ang auto-electrical, napakahirap. So, kung papansin mo natin, mga guys, yung auto-electrical, sa lugar dito sa lugar namin, talagang halos wala. Building napakarami. So, interesting yun. Matututo kayo sa mga generator na malalaki. So, God bless.